Mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Hindi ko nararanasan, tapat ka lang hanggang pag-ibig ko'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawa, purihin ka. Kung pusong lakas, minamahal kita. Laging awitin, pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Umaga pagkagising, kanan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong naranasan, katapatan mo walang hanggan, pag-ibig ko'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magkasawang purihin ka. Buong pusong lakas, minamahal kita. Laging aawitin, pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Thank you, Ate JP. Aawitin, pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Ako magsasawang purihin ka. Buong pusong lakas, minamahal kita. Laging aawitin, pag-ibig mo, Panginoong Jesus. Purihin ka. Pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Purihin ka. Good morning, good evening. Start na tayo. Okay po, good morning sa Canada and sa US and good evening po sa Philippines. Ang ganda ng ating front ng ating morning devotion na screen. At JP, sana ganyan yung front page ang gagawin mo sa aking calendar, ha? Opo. Yan yung front page. Okay, this morning ay itutuloy ko po yung pag-aaral natin about Christian death. Bagaman ito po ay last month pa dapat. Hindi ko po natapos yung nasimulan ko noon about Christian death. At dapat po ang topic ko ngayon ay Pasko na. Pero pwede naman sa next week pa yung Pasko. Amen. So, sa Diyos po ang papuri. Ang ating pong teksto ay 1 Thessalonians 4:13 hanggang 15. Christian death. Ano ba ang Christian death? Ano ba sinasabi ng Biblia tungkol sa Christian death, ng mga Kristiyanong namamatay? Hindi naman tayo takot mamatay, di ba? Sapagkat alam naman natin ang biyaya ng Diyos ay nasa sa atin. Ang tanong, sinong gustong mauna? Nobody. Opo, ako po. Sinong gustong pumunta sa langit? Ang tanong, sinong gustong pumunta sa langit? Ako po.
Siyempre lahat tayo. So, ang tanong naman ngayon, pangalawa, sino ang gustong mauna? Ako Ayaw. po. Ayaw pa rin Ako natin. rin po. Yes, si Sister JP, kasi siguro ay, ano na siya, wala na siyang iniisip na ibang, Habang mainit sa Panginoon. Kasi pag lumamig, baka mag-alanganin. o baka hindi ka makasama. But anyway, yung iba po ay takot pang mauna sa langit sapagkat alam natin na may mga mahal pa tayo sa buhay na pinagpipray, na hindi pa Amen. nakakilala sa Panginoon. Meron pa tayong pinagpipray na hindi pa natutugon para sa ating mga mahal sa buhay. At totoo naman po na hindi natin gustong agad-agad na tayo ay kuhanin ng Panginoon. Lalo na sa panahong ito na nabubuhay tayo, pero hindi natin alam ang wisdom ng God. But if it happens, armed naman tayo po ay na armado ng biyaya ng Panginoon and we can easily die. Kung gustuhin man ng Panginoon na tayo ay magpunta sa Kanya. Dahil sabi nga ni Apostol Pablo sa Philippians 1:21, "For me, to live is for Christ and to die is gain." So ano po ang kay Apostol Pablo sa kanya ay ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ibig sabihin, kung siya man ay mabuhay, salamat sa Panginoon, siya makapaglilingkod pa, magagamit siya ng Panginoon. Kung siya man ay mamatay, salamat din kasi makakapiling niya ng Panginoon. At ito verse na to ay sa Philippians 1:21 ay favorite verse po ng isang kaibigan kong pastora, nagkaroon po ng breast cancer. Ito pong pastorang ito na kaibigan ko po ay hindi po siya takot mamatay. Lagi po niya sinasabi na hindi po ako takot mamatay sapagkat alam ko po na pakinabang para sa akin kung ako man ay mamamatay at kung hindi naman ay salamat din sa Panginoon, at least makakapaglingkod ako ng buhay. But anyway, ano nga ba sinasabi ng Biblia tungkol sa pagkamatay ng Christian death according to grace perspective? Una, number 1 po, 3 lang po ito, hindi ko po gaano kakakabaan kasi ito karugtong lang ng aking huling na-share. Una, Christian death from grace perspective is being asleep, natutulog lamang. Christian death from grace perspective is being asleep. Ang tawag ng Biblia sa mga taong namamatay ay natutulog lamang. Kristiyanong namamatay ay natutulog lamang. Kaya kung kayo dumadalo sa puro ng mga Kristiyanong namatay, huwag naman masyadong maingat, baka magising na natutulog. Kung Kristiyano pong ating pinupuntahan. Kasi minsan nagkakagulo po nasa buray, nagkakagulo ang mga tao. Kaya kung Kristiyano daw po namatay, huwag masyadong maingay, huwag masyadong magulot, baka magising na natutulog. Joke lang po. Ito yung magandang pagsasalarawan patungkol sa kamatayan ng isang Kristiyano. Ang sabi ng 1 Thessalonians 4:13, ito tayo sa ating verse, "Brothers, we do not want you to be ignorant about things who fall asleep." So yung fall asleep doon ay to die or to grieve like rest of men who have no hope. So yung tinukoy po diyan sa 4:13, yung asleep ay to die or to grieve like the rest of men who have no hope. Hindi masamang mag-grieve, but not like those who have no hope. Kasi yung mga taong hindi alam ang patutunguhan ng mga taong namatay na mahal nila sa buhay, talaga tumatangi sila kasi hindi naman nila alam kung sila katitiyak kung saan sila mapupunta. Pero sa mga Kristiyano ay hindi na po tayo gaanong nag-grieve na kagaya nila. Sapagkat alam naman natin na ang Kristiyanong mahal natin sa buhay kapag nawala na, ay sa Panginoon lang pupunta, walang ibang pupuntahan niya, sa Panginoon lang. Kaya hindi ganun kabigat. Kaya pinapaliwanag dito sa Bible na ang pagkamatay ng isang Kristiyano ay parang to fall asleep lamang para hindi gaano mabigat pakinggan na pag namatay niya wala, natatangis yung iba at kaya nga mag-grieve sila, magdadalamhati. Kasi hindi na lang po saan patutungo, pero sa atin ng mga Kristiyano, kapag may mahal tayo sa buhay na wala, hindi na ganun kabigat yung kamatayan kasi alam natin siya ay magagalak na dahil makakasama niya ang Panginoon. So magaan lang tanggapin pag gano'n, alam natin siya gigising pa at makakasama niya ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Sa verse 14, sabi po sa verse 14, "We believe that Jesus died and rose again, and so we Amen. believe that God will bring with Jesus who have fallen asleep as Him." So nakita Amen. natin dito, ang salitang ginamit ng Biblia para ilarawan ng kamatayan ay natutulog lang. Ito ay para lamang sa mga mananampalataya, ha? Kasi sabi ng Biblia, walang kapahingahan sa mga hindi mananampalataya kapag namatay. Walang kapahingahan sa mga unbelievers kapag namatay.
There's no rest for the wicked. The Bible says, kaya ang nilalagay nila kapag namatay na, nilalagay sa lapid ay rest in peace. Kasi walang kapahingahan ang mga unbelievers. Actually, yung title po dito sa rest in peace ay mga believers lamang talaga. Hindi po entitled dyan ang mga unbelievers. Pagkat malinaw naman po sinasabi sa Biblia, walang kapahingahan ang mga hindi mananampalataya kapag sila namatay. The moment they died, they will go to hell and will be tormented and punished in the hell for eternity. Wala pong kapahingahan sa mga hindi mananampalataya. Pero sa mga believers, ang mga larawan po ng kapahinga ay ang mga believers kapag namamatay, larawan po na namamahinga lamang o natutulog lamang. So yung pong unang ibig sabihin na yung Christian death from grace perspective, natutulog lamang ang mga Kristiyano. Sa verse 15, according to the Lord's word, we tell you that he who is still alive, tinutukoy doon po yung buhay pa, who are left until the coming of the Lord will certainly not precede those who have fallen asleep, yung mga namatay na. So, hindi mauna yung mga nabubuhay pa. Sa pagdating ng Panginoon, hindi mauna kuhanin yung nabubuhay pa. Ang mauna kukuhanin ng Panginoon, yung mga Kristiyanong namatay na, yun ang unang bubuhayin ng Panginoon. So, paulit-ulit lang po nilalarawan, no, na mga believers and kapag namatay na, natutulog lamang. Huwag na masyadong tangisan, huwag na masyadong iyakan, kasi alam mo na maganda ang patutunguhan niya. Kaya hindi dapat. Sabi nga ng 1 Thessalonians 5:10, sabi na Apostle Paul, He died, si Kristo po yon. He died for us so that whether we are awake or asleep, meaning alive or dead, we may live together with Him. Whether tayo ay buhay o patay, tayo muling mabubuhay kasama niya, kasama ni Kristo. So maliwanag po ang pag Nawala, Pastora. Hello po. Meron na? Opo, clear. So yun. Mabigat po ang salitang kamatayan. Kailangan gumamit ng mga magagaang salita para mas matanggap natin ang mabibigat na salita o kaisipan. Even the very idea of death, it is difficult to accept. Parang hindi natin matanggap kapag may namatay na. Pero pag sinabi mong natutulog lang, parang magaan lang tanggapin, di ba? Na natutulog lang. It conveys the idea of rest and hope because again, Jesus used this verse calling death asleep even when He told the disciples na sinabi niya sa kanyang mga alagad na yung kanyang kaibigan na si Lazarus ay natutulog lamang. Yung po makikita natin sa John 11 verse 11. John 11 verse 11. Nasabi po dito, after He had said this, He went on to tell them, our friends Lazarus has fallen asleep, but I'm going there to wake him up. So, binanggit muli ng Panginoong Jesus na yung fallen asleep ay natutulog lang pero hindi pa po siya patay. Para mas madaling maunawaan kasi noong panahong yun ay umiiyak na sila Marta kasi si Lazarus po ay kapatid ni Marta at ni Maria at kaibigan ni Jesus. Kaya sinabi niya sa mga alagad na siya ipupunta at muli niyang ito'y kanyang gigisingin. Pero ang sabi na kanyang mga alagad, Lord, kung siya natutulog lamang, siya po he will get better, siya po gagaling. At hindi alam ng mga alagad niya na tinutukoy doon na fallen asleep ng Panginoong Jesus ay dead na talaga siya. Jesus had been speaking of his death but his disciples thought he meant natural sleep. Ang kanyang mga alagad ay natural na natutulog lamang. Kaya sinabi ng kanyang mga alagad, Panginoon, kung siya po'y tutulog lang, siya po'y gagaling. Sabi nga ng kanyang mga alagad. Kasi hindi nila nauunawaan yung sinabi ng Panginoon na fall asleep. Bakit sinabi nila ito? Dahil habang sila ay nakagkakatipo ng may dumating na tao na nagbalita sa Panginoong Jesus na ang kaibigan mong si Lazaro ay may sakit. Sabi sa John 11 verse 2 and 3. So binalita kay Jesus na yung kanyang kaibigan na si Lazaro ay may sakit. Kaya sinabi ng Panginoong Jesus na ating kaibigan na si Lazaro ay natutulog lang. Kaya sinabi ng mga alagad, hayaan mo siya kung siya po ay natutulog. Kung siya natutulog, siya ay gagaling. Siya ay lalakas. Para bang sa kanilang pag-uusap nga ay hindi nila naintindihan ng mga alagad nang sabihin ng Panginoon na siya ay natutulog lang, ay siya talagang patay na. Sinabi lang ng Panginoon natutulog. So nilinaw niya sa verse 13 si Jesus, sabi ng Jesus has been speaking of his death, but his disciple thought he meant natural sleep. Akala ng kanyang mga alagad ay ang tinutukoy ng Panginoon sa natutulog ay natural na pagtulog lamang.
pero hindi nila nalalaman na sinabi niyang dead ay and sleep ay natutulog lang ay talagang patay na si Lazaro. So sa verse 14 doon sa John 11, so then he told them publicly, Lazarus is dead. Doon pa niya sinabi, Lazarus is dead. Ibig sabihin, hindi talaga naintindihan ng mga tao na ang Kristiyano pag namatay natutulog lang. Sabi ng Philippians 1:23, sabi ng Apostle Paul, I am torn between the two. I desire to depart, ibig sabihin ay to die, and be with Christ, which is better by far. But it's not necessary to you that I remain in this body. Nakakadena sa Philippians po ay nakakadena ang kamay at paa ni Pablo, kaya sinabi niya na gusto niya nang mag-depart. Ibig sabihin ay gusto niya nang mamatay. Gusto ko nang umalis at mapa kay Kristo. Kasi kung tayo po ang nasa sitwasyon ni Apostol Pablo noong panahon na yon, na gusto niya nang umalis, ibig sabihin ay gusto niya mamatay, I desire to depart, to mamatay. Nagko-confide po siya ng kanyang kondisyon na kasi kung tayo nasa kondisyon niya, na ikaw po ay kinulong, tinotorture, pinahihirapan, kung minsan naisip mo na lang na mas mabuti pang mamatay na lang, di ba? Kung minsan nasa sitwasyon tayo na ganong panahon na para bagang wala ka ng kalayaan, hirap ka na, hindi ka na malayang magawa ang gusto mo, nasa banig ka na ng karamdaman, minsan naisip natin, Lord, kuhanin mo na po ako, gusto ko nang mamatay, gusto ko nang mawala. So parang gusto mo nang umalis. So ganun po ang sitwasyon ni Apostle Pablo dun sa Philippians 1:23, kaya niya sinabi na, I am torn between the two, I desire to depart, para umalis na and be with Christ. So gusto niya na halos nung umalis at makasama na sa Kristo. Pero kung ikaw po ay habang buhay na tinotorture, talagang gusto niya naman mamatay na nga, di ba? Kasi sa panahon yun, si Apostol Pablo ay tinotorture. Paano siya mapapunta kay Kristo? Sabi ni Apostol Pablo doon ay, I want to be with Christ. So, paano siya mapapunta kay Kristo kung siya aalis, hindi ka naman mamamatay? So, kaya ang tinutukoy ng departure dito sa verses na ito, sa Philippians 1:23, ay kamatayan din, yung depart. O, pangalawa yun ha, pangalawa. Ang una ay asleep, ang pangalawa ay departure. Yung po, pangalawa doon ay departure. Ang meaning ng Christian death ay departure. Yung una ay asleep lang, asleep. So, ang tinutukoy ni Apostol Pablo doon ay na departure ay kamatayan. Madali nating maintindihan kung may loved ones tayo na kapag hinatid mo sa airport, ay aalis. Di ba, pag naghahatid tayo ng mga mahal natin sa buhay sa airport, alam nating aalis siya, magde-departure. Pero hindi tayo hindi tayo nagdadalamati kasi alam natin siya babalik or either tayo ay susunod sa kanya, makakasama natin siyang muli, di ba po? So mas madaling matanggap yung salitang departure lang kaysa mamamatay. Kaya mas binigyan po ng diin dito ni Apostol Pablo na I'd like to depart. Ang gusto niya nang mag-depart, umalis. So ganoon din po ang pagkamatay ng isang Kristiyano is a departure. Kagaya ng una, ito isang natutulog lamang as a sleep. Pangalawa po ay departure, ang ibig sabihin ng kamatayan ng mga Kristiyano. So, hindi ka naman siguro magluluksa kapag may kamag-anak kang nasa ibang bansa, di ba? Kasi darating ang panahon, magkikitan kayo at pupunta kayo minsan sa kanya at siya babalik at magkikita kayong muli. Kaya, departure, considering na meron tayong technology ngayon, nagkakakitaan pa naman tayo through social media, kaya ang tawag dito ay departure, nagkikita pa. Sa 2 Timothy 4 verse 6, sabi ni Apostol Pablo, for I am ready being poured out like a drink offering, and the time has come for my departure is near. The time has come for my departure is near. Ibig sabihin, malapit na ang kanyang pag-alis. Tinawag niya ang kanyang paparating na kamatayan ay departure o pag-alis. Alam ni Apostol Pablo na kapag siya umalis, siya ay nasa Panginoon na. Ang kanyang kamatayan ay tinawag niyang departure. Sabi ng Psalms 90 verse 10, our days may come to 70 years or 80 years if our strength endures. Yet, the best of them are, yung best ng mga taon na yon ay yung troubles and sorrows ang ating naranasan, for they quickly pass and we fly away. Nandun po yun sa Psalms 90 verse 10, we will pass away. Lilipas din yung mga panahon natin sa mundong ito at tayo ay aalis. We will fly away. So departure din yon. Meaning if you are beyond 80, you're gonna have trouble and sorrows. Pero kahit 80 ka na, malakas ka pa rin kaysa sa iba. So praise God pa rin. So you will fly away kapag namatay tayo.
fly away lang ang tawag doon, magdi-depart lang tayo. Kapag 90 years na, 90 years na po tayo, 70 years. So pag beyond 50, masaya pa pero may mga kapighatian. Pero pag 70 years na po tayo, this is reality, kayo po ay nasa pre-departure area na. Pre-departure area na kung 70. Huwag niyo pong ikalulungkot yun at hindi po yung negative, yung pagka aalis tayo. Yun po ay is a matter of reality, katotohanan na kapag 70 na tayo, nasa pre-departure na po tayo. Kapag kayo po ay nasa 80 na, nasa boarding na po tayo. Kasi lahat naman tayo sa mundong ito, tayo nilikha na may katawang ito, na itong katawang ito ay hindi po forever na mananatili sa mundong ito. Darating at darating yung time sa ayaw natin sa gusto tayo po ay mawawala. Amen? So, Amen. pag tayo ay 70 na, tayo po ay nasa pre-departure. Kapag po 80 na, tayo nasa boarding na, boarding time na. Pero ingat po kasi merong napapagang lipad, minsan nadidelay, minsan po ay napapansin natin, nasa loob na tayo ng aeroplano, naka-seatbelt na tayo, pero ang tagal pa rin bago umalis, di ba? At nag-iintay na lang tayo. Minsan na maabot pa ng matagal. So kapag tayo 100 years na po, 100 years na tayo, anytime pwede na mag-fly. Anytime flying na. Pag 100 years na. Pero ingat po dahil minsan nga po napapagaan lipad, minsan nadidelay, minsan kung mapapansin po natin, nasa loob na tayo ng aeroplano, naka-seatbelt na kayo, hindi pa makaalis-alis dahil hindi pa po malinis ang runway. Sa buhay natin kapag hindi pa po malinis ang runway natin, ay hindi pa po tayo makaalis-alis. Pag may mga dala-dala pa tayong mga kabigatan sa puso, may mga bagay pang hindi na give up sa Lord, hindi pa tayo maka-fly away, hindi pa tayo makaalis-alis kasi may mga kabigatan pa tayong dala-dala na hindi natin hindi na pinagsisisihan. So, pag 100 na, para siyang nakasakay na sa aeroplano, nakaupo na, at anytime ay magpa-fly na, minsan naabot pa ng hindi lang 10 to 30 minutes, minsan oras pa rin ang binibilang bago makalipad kasi ay hindi pa malinis ang runway, hindi pa clear ang runway. So, yun yung mga ginagamit ko na po example para po malinaw sa atin na tayo po ay yung pag-depart natin ay yung kamatayan natin ay parang pag-depart lamang. Hindi talagang mawawala kundi magdi-depart lang pero makikita-kitang muli tayo. Amen? Amen. Amen. So, minsan pag hindi pa clear ang runway, inaabot pa to ng mga 30 minutes o isang oras bago pa makapurma ang aeroplano sa runway dahil may mga tumatawid na langgam. Hindi makapurma ang aeroplano sa runway, may tumatawid na langgam. Joke lang po. May mga inaayos pa po sa runway. So, mga kapatid, pwede nating pag-usapan ang kamatayan ng magaan lang. Hindi po ibig sabihin na minamagaan natin ang kamatayan o pag-ibig natin ang ating mga mahal sa buhay na pumanaw, na parang binabaliwala lang natin na kung tayo hindi ganun ka nagdadalamhati, parang okay lang sa atin yung pagkamatay na ating mahal sa buhay. Hindi po ganun ako katulugan noon. Ang ibig sabihin lang, naiintindihan natin na buhay ng Kristiyano, pag namatay ay departure lamang po, hindi habang buhay na hiwalay, hindi habang panahong hiwalay, departure lamang. Gumagaan lang dahil kinarga ng lahat ni Kristo ang bigat sa krus ng Kalbaryo para gumaan ang buhay natin dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. When we talk about the things, we are being negative. Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa kamatayan, minsan tayo po ay nagiging negatibo. Hindi po gano'n ang ibig sabihin natin. We are not just being negative, but we are just being positive, being realistic. It's different from being negativistic or being optimistic. It's good to be optimistic when we say, I will not die but live. But on the other hand, you have to be realistic na lilipas talaga ang panahon. You have to face the life with such reality that we are not meant to live in this world with this body forever. Amen? We are not meant to live in this world with this body, itong katawan natin, forever. Nalulungkot lang tayo kapag masyadong maaga, masyadong bata pa. We just to cry. We just have to cry, Lord, can you just give me more years? Then sometimes we plead to God, we pray and cry. Minsan wala na tayong mailuha, lumuluha ang ating mga puso. Walang mahagilip na salita para maampatan ang ating mga puso sa pagdadalamhati kapag may mga mahal tayo sa buhay na namatay ng maaga. Lagi natin sinasabi na ang aga pang namatay nito, hindi pa siya dapat namatay, ganon. So umiyak tayo sa Panginoon
at tayo nagdadalamhati. But this is a reality. Ako po ay wala na po akong mga magulang, wala na po akong asawa, nawala na rin po akong kapatid. So yung po mga pagkakataon na yun ay talagang masakit. Masakit mawala ng mahal sa buhay. Pero hindi po ganun kami nagdalamhati ng ganun katagal ay kasi ang tanggap na po namin na sila nasa Panginoon at kasi sila po yung mga Kristiyano na at ang tinitingnan lang po namin ay yung magandang plano ng Diyos na sila nasa Panginoon na tapos na yung kanilang paghihirap sa mundo, tapos na yung sakripisyo ng mga mahal sa buhay, tapos na, lahat ay tinapos na ng Panginoong Jesus yung kabigatan, dinala na lahat ng Panginoong Jesus. Kaya hindi na mabigat para sa atin dalahin, tanggapin yung pagkamatay na ating mga mahal sa buhay. Kapag malinaw po sa atin ang tunay na kahulugan ng death, ang tunay na kahulugan ng kamatayan. So, yun po, kailangan ay alam lang natin ang tunay na kahulugan ng kamatayan sa mga Kristiyano. Ang nakakalungkot lang po ay kapag hindi nga po Kristiyano pa ang mamamatay kasi siya ay hukuman ng Panginoon at i-judge siya, i-condemn siya ng Panginoon na doon siya pupunta, ipapanish siya ng Panginoon parurusahan. Kaya kung tayo po may mga mahal pa sa buhay na hindi pa po Christian, hindi pa po tumanggap kay Lord, panahon na para po alalahanin natin sila lagi sa panalangin, huwag po tayong titigil manalangin para sa kanila, at mag-share ng Word of God sa kanila para po kung dumating yung time na sila po ay matulog na o malis na, magpaalam na, ay alam naman po natin kung saan na sila pupunta. Amen? So mapalad po yung mga, sabi ko nga po, wala ng mga magulang. Blessed po tayo kung kasama pa natin naglilingkod ng ating mga parents, nakakwentuhan nyo pa siya, nakakausap pa ninyo. Kaya mapalad po tayo kasi ang pangako ng Diyos ay bubusugin po tayo ng mahabang buhay. Amen? Bubusugin tayo ng mahabang buhay. So yung number 2, departure yun. Ang pangatlo, Christian death from grace perspective is homecoming. Homecoming po yung pangatlo. Yung una ay asleep, yung pangalawa ay departure, ang pangatlo ay homecoming. Christian death is homecoming. Bakit po homecoming? Hindi po ito ang ating permanent na tirahan. Amen? Hindi ang mundo ito ang ating permanent na tirahan. Ang ating permanent tirahan ay sa kabilang buhay. Sabi ng Panginoong Jesus, believe in God, believe also in me. I will go to my Father and prepare a place for you. After that, I will receive you unto myself, for where I am, there may be you also. John 14 verse 1. So, hindi po itong ating tunay na tirahan, pero takot tayo po ay lilisan na sa mundong ito. Huwag po tayo mag-alala, huwag tayo matakot. Kasi pagdating po natin sa langit, pagdating ng mga Kristiyano, pag namatay na, merong inihanda ang Panginoong Jesus na tirahan sa atin sa langit. Kasi doon po tayo talaga nakadestino. There are only 2 ways we can be with the Lord. Ano yung 2 ways na para tayo mapunta sa Lord? Is either by death or by rapture. So kung hindi ka makakasama doon sa death na ikaw ay mamamatay, doon ka makakasama sa rapture. Of course, we believers, umasa tayo at nagdideklara na tayo ay makakasama sa rapture. Amen? Amen po. So yun po ang dideklara natin na makasama tayo sa rapture, kaya yun ang ating pinaghahandaan. Makasama tayo sa rapture. That's the way bakit po tinatawag natin, nag-aaral tayo ng eschatology. Sa liwanag ng napapag-aral natin, di naman masyadong matagal na ang pagbabalik ng Panginoon. Nakikita natin, lagi binabanggit sa Bible, malapit na ang panahon. The time is near, right? So, natin na malapit ang pagbabalik ng Panginoon. Hindi nga lang po tayo nag-date setting. Hindi po tayo nagseset ng date kung kailan ang pagbabalik ng Panginoon. Kasi ang pagbabalik ng Panginoon, katulad daw na isang magnanakaw. Walang magnanakaw na nag-abiso na, magnanakaw kung saan yun ng ganung petsa. Wala po. Kaya ang pagdating ng Panginoon ay inherent tulad sa pagdating ng isang magnanakaw, walang nakakaalam. Hindi po tayo nagseset ng date. Bawal na bawal po sa Biblia yung magseset kayo ng date ng pagdating ng Panginoon. Kaya nababalita noon na September 23 daw ay darating ang Panginoon. Mali, hindi po sinasabi ng Bible na gano'n. Wala pong sinasabi ang Bible na gano'n. Ang pagdating ng Panginoon ay walang nakakaalam. Kaya yung mga maniniwala doon sa mga nagdideclare na darating ang ganong petsa kasi tama daw sa Feast of the Trumpet, ganito, may mga sinasabi. No, wala pong sinabing gano'n sa Biblia. So, di naman masyadong matagal na ang pagbabalik ng Panginoon. Hindi nga lang tayo nag-set ng date dahil bawal na bawal po sa Bible yon. Ginagawa yun ng iba, pero it's their responsibility kung sila man po ay nagkamali ng pagsasabi ng
date, responsibility nila yun. But to Amen. us, we do not set date. Tayo po hindi nagseset ng date. Pero sa tansya natin, hindi na masyadong matagal. Sa tansya natin. Tama po ba? Kasi yun ang Amen. sinasabi lang lagi sa Bible na malapit na. Malapit na ang pagbabalik. The end is near. Tutunog na ang trumpeta at kukunin na tayo ng Panginoon at mapapasa Panginoon na tayo magpakailan-kailanman. Sa panahon yun, we will be with the Lord forever. We will be at Amen. home with the Lord sapagkat sa mundong ito tayo po yung manlalakbay lamang. Ang tunatahan natin ay sa langit na bayan. Amen? Amen. So yun Amen. po, Christian death ay sa grace perspective is being asleep, is a departure and homecoming. Pagbabalik natin sa ating tunay na tahanan. So yun lang po ang tatlong kahulugan ng Christian death from grace perspective ayon sa Biblia na ang Kristiyanong namatay ay natutulog lamang, ang Kristiyanong namatay ay magde-depart lamang. Kaya nga pag namamatay ang mga tunay na mga Kristiyano ay sinasabi nating till we meet again, magkikita tayong muli. At homecoming, magkita-kita tayong muli sa ating tahanan, sama-sama ulit tayo magkikita. Bagaman pagdating doon sa langit ay wala na yung relationship na bilang magkapatid, mag-ama, mag-ina, o mag-boyfriend, o mag-asawa. Kasi doon po sa langit, pag tayo kinuha na ng Panginoon, magkakaroon na po ng pangkalahatang kasalan, na kung saan tayo po na mga Kristiyano ikakasal sa Panginoong Jesus, magkakaroon ng kaganapan ng malaking piging sa langit para ikasal tayo ng mga Kristiyano sa Panginoon at tayo magiging kaisa na ng Panginoon doon. Tayo ay kasama na ng Panginoon. Kaya yung mga relationship natin na bilang magkapatid o mag-asawa o magkaibigan o mag-anuman ay hindi na po ganun ang relationship natin sa Panginoon. Kasi tayo po ay iisa ng kasi kapiling natin ang Panginoon at tayo po ay parang mga glorified body na talaga. Glorified body Amen. na wala ng katawan, wala ng physical katawan, kundi parang tayong mga anghel na walang katawan lang. Amen. Parang na lang, walang physical. So yun po, malinaw po ngayong umaga, hindi ko na po ganong hinabaan kasi po ito'y karugtong lang nung una nang na-share ko na tungkol sa kamatayan na ang mga Kristiyanong namamatay hindi po totoong nawala na at hindi na dapat iyakan kung nakapagpasyam na. Ganon din po sa mga boyfriend natin, sa mga asawa, sa mga asawa, sa mga kaibigan. Huwag mong iyakan ng matagal. Kung may nawala at Kristiyano, huwag mo nang iyakan ng matagal. Excuse me po. Kapag nakapagpasyam na, tama ng pag-iyak, kalimutan na, mag-relax na lang. Amen? Sapagkat ang Kristiyanong namatay, pansamantala lang pagkahiwalayan, pero magkikita Yes. pa rin muli. Amen. So sa Diyos po ang papuri. Maraming salamat po sa pakikinig and I hope may natutunan po tayo ngayong umaga o ngayong gabi. Amen po. Okay, it's time po para po mag-share ng inyong mga gustong idagdag at kung ano yung mga reflections sa ating napakinggan ngayong oras Po. na ito. Opo, salamat po Pastora Marcia tungkol sa kwento mo tungkol sa Christian death. Ano po, naalala ko tuloy, sa pamilya po namin 4 na po ang nawala. At lahat ng yun ay nasaksihan ko ang papaano nakaburo, tapos magdamag na nobena, meron pang misa bukod sa nobena. Kaya sabi ko po sa ate, yung sa panganay kong ate, ate pag ako namatay, ay gusto ko sana iwala ng, gusto ko masasayang kanta lang. Bagamat siya ay nakatingin lang sa akin habang nagkikwento ako. Sabi ko, ate, pag kinuha ako ni Lord ng biglaan, ay ang gusto ko sana ay ayoko nung may misa, ayoko nung may nobena. Gusto ko ay, lahat ay praising song. Gusto ko masasayang awitin. Bagamat hindi na uunawaan masyado nung ate ko, ikinuwento ko po sa kanya ang nais ko at sabi ko nga hanggang sa aking libing at ay gusto ko masaya pa rin, medyo hindi malungkot ang tao. Gusto ko yung 2 step forward, 3 step backward sa libing ko. At saka ang takeaway ko po doon, ang Christian death ay para lang ang isang namamatay na isang mananampalataya ay para natutulog lang. Huwag tayo masyadong maghinagpis pag namatay ang isang Masyadong mag-pray. mananampalataya. Yun daw po ay ginagawa lang ng mga taong walang pag-asa. Pero Opo, tayo yun naman, lang po. pero God hindi be na all the pag-asa. glory po. Tayo naman ay may malinaw na pag-asa hinaharap kasi may pangako ang Diyos sa atin na muli natin siyang makakapiling. Opo. So yung mga nag-grieve ay ginagawa yun ng mga taong walang pag-asa. Opo. Opo, to God be all the glory. Thank you, Pastor Marcia. Ang ganda. Ang ganda po ng pag-uusap. Okay, next po. Okay, next. Sige, unahin po natin yung matutulog na si Ate LB po.
tutulog na po yan. Pasok ka, Ate Elbe. Hindi pa naman ako matutulog. Ikaw naman. Matulog ka na, I know you. Ikaw na, andyan ka na eh. Good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat. Saan man dako ng mundo tayo, nandoon. Salamat po. Nalulungkot lang po ako dun sa na-share ni Ate Marcia na yung mga hindi Kristiyano ay walang kapahingahan pag sila'y namatay. Ibig Ayun na sabihin nga. sila ay Amen. oo. Amen. At bilang tayo ay naging Kristiyano na at naging anak ng Diyos, meron tayong tungkulin na ibahagi ang salita ng Diyos sa ating mga kapatid, lalo na sa mga kapatid natin na hindi pa po sila nakakilala, at sa ating pamilya. Salamat sa Diyos dahil ang anak ko nandiyan dyan at isa nga siya sa nagsishare na po ng salita ng Diyos, pati yung aming palaki si Ilustre. Ang nalulungkot lang po ako, hindi pa po niya nakakasama yung kanyang, bagamat noon po nakasama na niya, kaya lang po siguro dahil sa trabaho niya hindi pa rin po siya nakakasama. Ayun. Tapos siguro po ay in God's time. Yes. At Sino po hindi nakakasama niya? Yung ama? si JR. Si JR. Asawa ni Yung tatay JP. naman niya, si JR. Asawa po Tapos ni yung tatay JP. naman niya. Asawa po JP. Opo. Asawa JP. Tapos yung pong tatay naman ni JP, bagamat siya naman po ay nakakilala na rin, ay siguro naman po dahil din sa kalagayan niya, hindi rin po siya nakakasama ni JP sa kanilang sambahan. Dito lang po siya sa bahay. Ayun. Ako naman po ay bagamat araw-araw nakakarinig din po ng salita niya, ng words of God, nandoon pa rin po yung ako may natututunan sa mga sharing ng bawat isa. At salamat sa Diyos dahil yun nga po ay kami kasama dito sa ating community na to, na nagpapalakasan sa isa't isa. Salamat sa word of God ni Ate Marcia na ibinigay ng Lord ngayong gabi. Yun lang po ang aking mai-share. To God be the glory. Salamat po sa pakikinig ninyong lahat. Thank you very much. Amen. Sa Diyos Next po ang papuri. Amen. Good night po. Thank you. Uy, nag-good night ko naman agad. Hindi pa man ako matutulog. Tutulog ka na. Hindi. Maaga pa. Isunod natin yung pinakamakulit naman dito sa Morning Devotion. Ate Chuchi, pasok. Bibong-bibo sa kakulitan. At Chuchi. Ate Chuchi. Hello. Good afternoon. Good evening. Good morning. Ayun. Naano ko talaga. Hindi ko naano po lahat kasi putol-putol, nawawala si Pastora Marcia. So, yung ko lang po yung natutulog, yung departure. So, at the age of 100, yung paano na tayo 100. So, yun na po, masasabi ko, kasi hindi po natin alam yung buhay natin. Nagpasalamat din tayo, pasalamatin ko tayo dahil alam ko natin paano mamatay yung Kristiyano. So, masaya po kukunin tayo ni Lord na kung natutulog ko tayo, kung aalis ko tayo, kung masaya. Ano pa ba masasabi ko? Yun, talaga, kung hindi ko alam kung anong gusto ni Lord, mas maganda yung natutulog ko. Pag kukunin ako ni Lord, natutulog ko ako. Kaya, yun lang po siguro masasabi ko kasi yun lang po. Pasensya po, yun lang po masasabi ko. Amen. So, pag tayo ay nawala na sa mundong ito, tayo ay natutulog lamang. Natutulog lamang. Ang tawag sa atin, natutulog lamang. At tayo muling kukunin ng Panginoon pag na-capture na, ay kung tayo ay namatay na, tayo muling bubuhayin ng Panginoon, muling gigisingin ng Panginoon. Kagaya ng ginawa ng Panginoon kay Lazarus, ang sabi ng Panginoon ay, papanon siya aking gigisingin, sabi ng Panginoon. So,
na misinterpret lang ng mga disciple, ng mga alagad, na akala nila yung sinasabi ng Lord na natutulog lamang at siya gigisingin, ay akala talagang natural na pagtulog. Pero hindi alam ng mga alagad na yung tinutukoy ng Panginoon na natutulog lamang ay patay na talaga. At tayo, pag tayo namatay na, tawag sa atin natutulog lang, kaya darating ngayong time, sabi sa Philippians 4, na pagdating ng rapture, yung mga namatay na ang unang kukuhanin ng Panginoon, unang bubuhayin ng Panginoon, kanyang aagawin, kukuhanin. At tayo mga nabubuhay pa ay mahuhuli. Mauna niyang kunin yung mga namatay na ng mga Kristiyano, nang muling bubuhayin, tapos tayo, kukuhanin niya tayo, may iwan tong ating physical body at tayo akit sa Panginoon at mag-glorified body na tayo. So yun yung sinasabi doon sa Philippians, 1 Thessalonians 4, na hindi tayo mauuna doon sa mga namatay na Kristiyano. Sila yung una na kukuhanin, gigisingin ng Panginoon at tayo susunod na mga gising pa, ibig sabihin tayo mga buhay pa, at tayo kukuhanin ng Panginoon kasunod noong mga nauna nang namatay. So tayo ikukuhanin ng Panginoon. Departure na tayo. Hello po. Ate Marcia, may tatanong lang po. Patalastas lang po. Yung po bang tulog ng tulog, nagpa-practice na po yun? Nagpa-practice. Nagpa-practice ng tulog. Nagpa-practice na daw mamatay. Hindi po ganun yun. Hindi po. Hindi, narinig ko lang po yun. Yung daw taong tulog ng tulog, hindi nagpa-practice na daw. Hindi po ganun yun ang sinasabi ng... Kasi Joke lang po yan, joke lang. Kinuha ng Panginoon ay tayo naman ay gising doon. At tayo ngay walang katapusang pagpupuri sa Panginoon doon sa langit. So, hindi tayo tulog doon. Natutulog lang tayo dito, pero muli tayo gigisingin ng Panginoon. Kaya sabi kagaya ng ginawa ng Lord kay Lazarus, di ba? Siya natutulog lamang, pero ako'y paparod siya aking gigisingin. So, ganun ang gagawin ng Panginoon sa atin. Huwag tayo natutulog lang, pero tayo gigisingin ng Panginoon. Kukuhanin niya tayong buhay. Ang ating spirito, yung ating kaluluwa ay buhay kasama niya. At doon sa langit, wala tayong gagawin kundi magpuri sa Panginoon, magpasalamat sa Lord. Hindi po tayo Pero natutulog. siguro po, yung mga sabihin na natin ng mga hindi Kristiyano, siguro sila nagpa-practice na. Ito kanilang pananaw doon na nagpa-practice na ng tulog na walang gising. Kaya minsan binibiro natin sa ating Claire, anong gusto mo? Yung tulog na walang gising o yung gising na walang tulog? Tanong niyo po rin sa kanya. Alam niya yun nagpa-practice daw. Nagpa-practice ng hindi magising. Hindi, joke lang po yan. Sige po, sino susunod? Next. Meron ba po ba? May dadagdag pa? Pastor Marcia, itatanong ko ako. Di ba pag namatay na natin, i-judge na po tayo? I-judge na po tayo ni Lord? Hindi pa naman tayo i-judge agad-agad. Tayo lang po ay kumbaga parang titipunin pa. At doon sa pagtitipon na yon, di ba, sabi nga pag tayo namatay na, magkakaroon ng kasalan sa langit. Kakasa tayo sa Panginoon. Then pagdating ng judgment seat, pagharap natin sa judgment seat of Christ, yun po ay hindi tayo hahatulan ng hindi maganda, kundi ang paghatulan tinutukoy doon ng Panginoon ay yung depende sa ating mga ginawa dito sa lupa for His kingdom. Doon po tayo hahatulan. Tapos itatanggap ng mga crown, yung po ay awarding sa ating mga Kristiyano, awarding time, na tayo po ay doon na tatanggap ng award sa Panginoon. Anong award ang bibigay sa iyo? Crown of glory, crown of righteousness. Meron pong iba't ibang klaseng crown tayong tatanggapin doon. Yun ang awarding time natin. Kung ano, yung awarding na yun ay nakabase kung ano ang ginawa mo sa lupa nung nabubuhay ka for His kingdom. Yes. Kaya lahat ng ginagawa natin sa Panginoon dito sa lupa, laging paaralan ng Lord. Ano man ang inyong ginagawa, iniinom, kumakain man kayo, gawin niyo ito para sa Panginoon. Kung kayo man ay dumadanas sa mga kahirapan, meron din pong award doon, yung mga nagtagumpay sa faith, meron pong award yun doon sa langit. So siguro one time ay ating tatalakayin yung different crowns natin tatanggapin sa harap ng Panginoon sa panahon na tayo pihaharap na sa judgment seat of Christ. Yung purgatory po, yung sinasabi purgatory. Yung pong purgatory, wala pong purgatory sa langit. Kasi yung pong salitang purgatory ay galing po sa words na purge, na ibig sabihin ay to cleanse, at yung tori ay galing sa word na torium, na ibig sabihin ay lugar kung saan nililinis, place of cleansing. So wala pong purgatory sa langit, yung po ay katuruan ng mga Katoliko na pinairal simula nung panguna na i-practice ng mga Katoliko na ipaglilinis ang purgatory pa bago papasukin
sa langit. Kasi ang paglilinis po sa atin, dito pa lang habang tayo nabubuhay nabubuhay pa, nagpapalinis na tayo sa Panginoon. Kaya sabi di ba nung naghugas ng paa ang Panginoong Jesus na sabi ni Peter, na sabi, hindi lang aking pang inyong hugasan, buong katawan ko ay inyong hugasan. Sabi ng Panginoon, ang katawan na nilinis na, hindi na kailangan hugasan pang muli. Sapagkat yung katawan natin ito ay nilinis na, tinutukoy ng Panginoon yung ating pagkatao, nilinis na ng Panginoon through His Word. At tayo ngayon nabubuhay na kasama ni Kristo, si Kristo na kasama natin, nilinis na tayo ng Panginoon. So yung cleansing sa atin, ay dito habang tayo nabubuhay pa, nagpapalinis na tayo sa Panginoon. Amen? Wala pong purgatorio, kasi yung pong salitang purgatory comes from the Latin word na sabi purgatorium. Combination ng two Amen. words. Combination Purgatorium. Purgatorium. So yung purga, meaning to purge or linisin. Yung torium is a place, meaning a place of purging or cleansing. Meaning yun daw pong hindi, sabi ng iba, yung hindi po gaano mabait, ay dadaan po muna sa purgatorio at ipagdarasal muna siya lang paulit-ulit. Ipagtitiring na kandila at ipagpapamisa para daw mapurgat, malinis at makapasok sa langit. So wala pong gano'n sa Biblia. Yung po ay practices ng mga Katolik na pinamamana noon sa mga ninuno natin, sa matatanda, na dadaan sa purgatorio ang mga tao kapag namatay na. So ulitin ko po, hindi nagtuturo ang Panginoong Hesus tungkol sa purgatorio. Wala po yun sa Bible. Hindi po inabanggit ng Panginoong Hesus. Hindi rin po yung tinuro ng mga alagad. The word purgatory comes from the Latin word purgatorium, na ibig sabihin ng two words na to ay purga, meaning to purge or linisin. Torium is a place of cleansing, a place of purging, or a place of cleansing. Meaning yun daw pong hindi gaano mabait, sabi ka ng iba, hindi gaano mabait, idadaan mo na sa purgatorio at ipagdadasal muna siya ng paulit-ulit, pagtitiring ng kandila, ipagpapamisa para mapurga o malinis at makapasok sa langit. We don't believe that. Hindi po tayo naniniwala sa ganung practice. Pero ulit ko, hindi po masamang alalahanin ang mga mahal sa buhay, nasa makabilang buhay na, sapagkat sila naman ay malapit din sa ating puso at mahal natin sila. But death is never part of God's plan. Alam po natin yan. So dapat malaman natin, ang plano ng Panginoon ay talagang buhay, kaya siya naparito para magkaroon ng buhay, hindi para pumatay. Amen po. So I hope malinaw na Ate Chuchi. Kaya yung pong pagtitirik ng kandila, hindi lang po natin inaayunan ang pagtitirik ng kandila na may kasamang dasal na paulit-ulit at umaasang ang mga napapunta sa purgatorio ay pupurgatinisin bago makapunta sa langit. We don't believe on that, na may purgatorio. Masama bang alalahanin ang mga mahal natin sa buhay na namatay na? Hindi naman po. Ituro ko na po ito yung unang teaching ko po doon sa, I think last month, nung November, na yun nga po mga namamatay na tinitirikan ng kandila, ay akala nila ay habang nasa purgatorio ay nililinis, nagtitirik na kandila. Hindi po. It is not wrong to remember our departed loved ones. We can do it anytime. Hindi lang po sa mahal na araw, hindi lang po sa November 1, hindi lang po pag yung tawag doon sa Todos los Santos, natin sila inaalala. Anytime pwede nating alalahanin yung ating mga mahal sa buhay. Pero not necessarily namang ipagtirik na kandila kasi nakasanayan lang natin. Practice nga ng mga Katoliko yun na kapag may mga namatay na mahal sa buhay, pinagtitirik na kandila, umasa silang ang kaluluwa nung namatay nating mahal sa buhay ay nililinis sa purgatorio. Nililinis sa purgatorio. Kaya pinagtitirik na kandila, pinagpapamisa, pinagdadasalan, yung mga dasal na matatanda kapag nagpapasyam, nagpapa-4 na puan, di ba merong ganon, 30 puan ba, 4 na po. So iba pa yung araw ng 4 na puan sa 30 puan kung babae o lalaki. Pag babae yata ay 4 na puan, kung lalaki ay 30. So may ganon pa sila mga sinasabi na practices ng mga Katoliko na hindi na po natin pinapractice yun. Na nagpapadasal tayo, na nag-invite tayo na magdarasal sa bahay para ipagdasal ang kaluluwa ng namatay nating mahal sa buhay na nililinis daw sa purgatorio. Hindi na po ganon. Hindi na po tayo naniniwala doon. So hindi natin kailangang hintayin pang November 1 o November 2 para ito ay alalahanin ng ating mahal sa buhay o gunitain ang ating mga mahal sa buhay. Hindi rin masamang linisin ang kanilang mga puntod, linisin ang damo, linisin at pinturahan upang alalahanin ang iyong mahal sa buhay. Hindi po masama yun.
Ang di nga lang po natin inaayuna, yung pagtitirik ng kandila na may kasamang dasal na paulit-ulit at sa pag-asang pupurgent lilinisin ng kanilang mga kaluluwa bago makapunta sa langit. We don't believe on purgatory. Kasi hindi naman po nagturo ang Panginoong Jesus about purgatory. Wala po yun sa Biblia at hindi rin po nabanggit ng Panginoong Jesus ni kahit ang kanyang mga alagad. Sapagkat ang paglilinis sa atin ay ginagawa dito sa lupa habang tayo buhay pa, tayo nagsisisi na para magpalinis sa Panginoon habang may buhay pa. At kaya nga po yung sinasabi ko palagi na yung sa dying moment ka na, kahit ay isang makasalanan, isang maruming, isang makasalanang kang tao, marami ka nagawang kasalanan, hindi natin pwedeng hatulan na siya ay sa impyerno pupunta kasi may pagkakataon na pag nandun na siya sa dying moment at na-realize niya yung kanyang pagkakamali, pwede pa po siyang magsisi at humingi ng tawad sa Panginoon at magpalinis sa Panginoon. Maliligtas pa rin po siya, sa langit pa rin siya pupunta. So wala tayong karapatang husgahan o hatulan yung mga taong makasalanan. Ayan ay dahil maraming napatay na tao yun ay sa impyerno ang punta niyan. Kasi yung pong lahat ng kasalanan ng tao, yan po ay kinarga na ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, binayaran na ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng kasalanan natin, past, present, at future na kasalanan natin ay binayaran na ng Panginoong Hesus. So, ang dahilan lang kung bakit siya pupunta sa hell, ay hindi niya tinanggap si Kristo. Pero kung before siya nalagutan ng hininga sa kanyang ganang sarili, na may isip pa naman yon, nakakarinig pa, kaya hanggat may senses pa yung taong pinagpipray natin ay pinagpipray na natin para makahingi na siya ng tawad sa Lord, para kung siya man ay malagutan na ng hininga, nakahingi na siya ng tawad sa Lord at tinanggap niya na ang Panginoon. Maganda po yung para po siya ay makapasok din sa langit. Amen po. Pastora, amen. Pastora, wait lang po. Meron po nagpapahabol ng katanungan. Kung totoo daw po baga ang langit-langitan. Wala pa kaya nga langit-langitan. Yung langit-langitan, hindi po ito langit-langitan na hindi tunay na langit. Parang biro-biroan lang, ganon. Biro-biroan. Sabi po ni Ate LB, ang habol tanong po niya. Po. Wala pong langit-langitan. Yung po para ding bahay-bahayan, hindi tunay na bahay. Parang langit-langitan, tunay na baitan sa langit-langitan. Baka meron pa ho noon yung baitan, langitan. O, na-share yan ni Pastora Ami dati. Ang taong nagbabait-baitan ay sa pupunta sa langit-langitan. Ibig sabihin, nagbabait-baitan, hindi tunay na mabait, hindi tunay na langit yung kanya pupuntahan. At tayo hindi pupunta sa langit dahil tayo mabuti. Hindi po. Tayo pupunta sa langit dahil ang Diyos ay mabuti sa atin. Amen? Opo. Amen po. Ate LB, may pahabol ka pa baga? Ate LB, may pahabol ka pang question. Wala na po. Salamat po sa sagot. Kasi yung nagbabait-baitan, hindi tunay na mabait. Pupunta sa langit-langitan, hindi tunay na langit. Pupuntahan niya. Kaya nga po kailangan pag naging mabait ka talaga, hindi yung bait-baitan lang. Yes. Kaya nga bait-baitan fake. Bait-baitan. Kaya fake na langit din ang papasukan niya. Kasi may mga tao pong peke. Kunyari mabait. Tapos pag nakatilikod ka, iba pala yung sinasabi sa iyo. Yes, totoo po yan. Kung gusto mo magpatayan ka, langit-langitan ang punta mo. Patay-patayan, langit-langitan, bait-bait. Okay po, salamat po. So, next po. Next Hello po. po, good evening. Good evening po and good morning po sa Canada. Opo. Opo. Thank you po, Pastora Marcia, sa exhortation yung ngayong gabi about Christian death na pag namatay ang tao is being sleep lang, departure, and homecoming. So, napakaganda pong enlightenment at kaalaman na natutunan ko ngayong gabing ito. So, ito po, sabi nga po sa Isaiah chapter 57 verse 1, ang matuwid ay namamatay at walang taong nagdaramdam. Ang mga taong tapat ay pumapanaw samantalang walang nakakaunawa, sapagkat ang matuwid na tao ay inilalayo sa kasamaan. So, dito po ako nagpandito sa sapagkat ang matuwid na tao ay nilalayo sa kasamaan. So, yun nga po, minsan, pag maaga kang namatay, pag maagang may namatay po tayong kamag-anak, andun po yung lungkot. Pero, ang sabi nga po, no, isa po ito sa
ko po alam kung saan ko to natutunan eh. Pero pag daw nga po namatay ang isang tao, no, ang nakuha ko po dito ay it is an act of mercy ng ating Panginoon. It is a divine protection kasi inilalayo na po ng ating Panginoon ang taong ito sa kasamaan o kaya sa maaaring paghihirap na pwede niyang pagdaanan kung siya ay nabubuhay pa. So yun nga po kung kaya thank you po sa gabing ito kasi pag meron na pag meron ng taong mas maagang namatay sa angkan namin, hindi na ganun kalungkot kasi alam ko it is an act of mercy ng ating Panginoon and a divine protection ng ating Panginoon. Kaya po excited po ako this coming Christmas kasi uuwi po kami ng probinsya. At isa po sa mga nasa agenda ko ay talagang, di ba, marami po kasi pumupunta sa amin doon sa side ng aking nanay. And nakakalungkot kasi ang mga sa side po ng nanay ko ay hindi pa sila nakakakilala sa ating Panginoon. At isa po dito sa agenda ko ay talagang ma-sharean sila ng Word of God para makakilala sa ating Panginoon. At kung dumating man po yung time na na sila ay kinuha na ng ating Panginoon, kami ay magsasaya na lang. Kumbaga, iisa na yung aming yung aming pananampalataya, yung aming pagkakaalam about dun sa pagkamatay ng tao. So, kasi po sa side naman ng Kalusin, sa side po ng asawa ko, lahat po ay born again na. Then dito sa kabilang side, medyo kakaunti pa, parang isa lang. So, yun po yung pinaka-agenda po namin this coming Christmas na ma-sharean po yung yung sa side po ng magulang po about salvation, about the Word of God. So, samahan niyo po ako sa panalangin na talagang makakilala sila at tumanggap po sa ating Panginoon. So, yun po. To God be the glory po. Okay, next po. Meron pa ba? Introduction. Ang Jack of all trade natin na mahusay. Pasok Ate JP. Pasok. Pasok. Sa Panginoon, salamat po sa muling paalala sa atin ng Panginoon na huwag tayong matakot mamatay. Kasi tayo ay nasa panig ng ating Panginoon. Naalala ko po noon nung kabataan ko, meron akong kaibigan na gusto na daw niyang mamatay. Kasi marami siyang problema. Hindi ang goal niya ay hindi para makapili ng Panginoon, kundi para matakasan yung problema. Pero salamat po Lord kasi ngayon po bilang ako na natutunan ko na sabi nga ng Bible, sa mamatay at sa buhay tayo ay sa Panginoon, sabi sa Roma. At doon nga po sa kaninang binasa sa Pilipos, sabi nga dito, tama po Pilipos na 1:21, sapagkat para sa akin ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Parehas po, nabanggit ko nga po dati na walang lugi sa pagiging isang Kristiyano. Amen. Pag sa mabuhay tayo, maglingkod tayo sa Panginoon. Sabi nga doon sa susunod na verse, kung ako'y nananatiling buhay, ito'y pakinabang sapagkat marami pa akong magagawang mabubuting bagay. Hindi ko ngayon malaman, sabi ni Paul, kung alin ang aking pipiliin. Kasi parehas sa Panginoon sa mabuhay at sa mamatay. May pagtatalo sa loob ko. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling si Kristo, sapagkat ito ang lalong mabuti. Kung ang tao pala'y nangangarap mamatay, dapat ang goal niya ay yung makapiling ang ating Panginoon. Sapagkat ito ang lalong mabuti. Makikita na natin ang mukhaan ng ating Panginoon. Tapos po, naalala ko nung kami ay nag-Bible study po sa bahay po ng aking ka-churchmate din. Ay, paano ko ba sasabihin? May goal. May goal ang pagiging, dapat ang pagiging isang Kristiyano ay may goal. Kumbaga parang isa sa sangkap para tayo ay magsumikap na makasama ang ating Panginoon
ay makita yung mga lihim na katulad po nung pagpatay o pagmasakir sa mga pamilya, sino ba talaga ang gumawa, yung pagnanakaw, sino ba talagang may kasalanan, tsaka parang maraming tanong. Tapos sabi nga po, pagdating natin sa langit, hindi na natin maiisip yun kasi iba na tayo, iba na yung kalooban natin, iba na yung pag-iisip natin, iba na yung nasa puso natin. Which is totoo naman po kasi papalitan na po tayo ng glorified body. Wala na nga po yung pag-iisip na paano po ba yan? Wala na po yung katulad nung dito sa mundo na may inggit, maraming tanong. Doon po makakapiling natin ng Panginoon talaga na magpupurit, magpapasalamat tayong lagi sa Panginoon kasi siya na yung kapiling natin doon eh. Kumbaga lahat ay kompleto na, lahat ay perfect na. Kaya ayun, yung kamatayan sa isang Kristiyano, hindi na dapat katakutan. Kasi ito nga po ang susi para tayo ay makapiling natin ang ating Panginoon. Yun nga pong tanong nyo kanina, gusto nyo po bang makapiling ang Panginoon? Yes, taasan ng kamay. Tapos sunod na question, sino gustong mauna? Wala na, natatakot na kung sino gustong mauna. Kasi nga po, kumbaga parang hindi pa buo sa kaisipan ng isang Kristiyano na parehas pakinabang, parehas masarap, lalo yung kapiling ng Panginoon, di po ba? Eh ngayon nga po, di talagang sa panahon natin ngayon pahirapan pa talaga yung ating pagsunod. Kasi syempre, nandito nga po tayo sa mundong ibabaw, di ba? Sabi nga din po ni Paul na kung maiiwasan natin yung mga nasa paligid natin, yung sanlibutan, ay dapat tayo ay mawala dito sa sanlibutan, which is dapat mamatay na tayo. Pero hindi. Nandito tayo sa mundong ibabaw, dapat nating harapin at paglabanan ng lahat ng pakana ng ating kaaway. Yun Amen. po. Maraming salamat po sa ating Panginoon, sa Kanya po lahat ng kapurit kapasalamatan. Amen. Kaya yung sinabi ko kaninang pag-edad natin na tayo nakasakay ng seroplano, nakaupo na at may seatbelt na, hindi pa makaalis 1 oras na, kasi hindi pa clear yung runway natin na dadaanan. So yung sa buhay natin, yung mga inggit, mga sama pa ng loob, yung mga galit pa sa puso natin, hindi po yun ang makapagdadala sa atin. Hindi tayo makakating sa langit dahil doon sa mga bagay na yun na kailangan nating linisin ang lahat ng yun para yung runway natin patungo sa langit ay malinis at wala na mga hadlang pa. So yun yung mga inggit, sama ng loob, yung mga galit mo sa puso, pag meron kang ganun, hindi ka makakapasok sa langit. Kasi dahil marami ka pang karga. Dapat wala ka ng karga. At doon sa sinishare ni Ate Pe kanina, naalala ko Ate Pe, yung kanta, alam mo yung kanta ng, ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Yung ganun ang kanta, narinig niyo yung kantang yun? Diba Ate Claire, may kantang ganon, ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Hindi ko maalala kung sinong kumanta niyan. Si Glock 9 ba o sino? So yun ay yung kinukabagat man yung iba sinasabi, ang bait-bait niya pero kinuha agad ni Lord. Yun nga kasi iniiwas ng Lord na magkasala pa para huwag na magkasala. Ni Lord, kaya mahirap magpakabait kasi baka kunin na ni Lord. Sabi nga nung brother ko, ayoko nga magpakabait kasi nga may babae siya. Baka dakunin na siya ni Lord sa Jesus Marios. Pero yun po'y awit lang ng sanlibutan. Pero tama yung sinabi natin kasi iiwas tayo ng Lord na magkasala pa at marumihan pa yung ating kaisipan. Opo, amen po. Kaya may mga namamatay na mabait kasi nga ay iniiwas na tayo. Kasi alam ng Lord yung posibleng mangyari. Kaya hanggat maaari, iniiwas na tayo ng Lord na magkasala pa at marumihan pa yung ating kaisipan. So, to clear yung runway natin patungo sa heaven, alisin na natin yung mga bagay na hindi ka nais-nais sa Panginoon. Kasi kapag daladala pa rin natin yun, yung karga-karga pa rin natin yun sa ating mga sarili, sa ating puso, sa ating isip, hindi po tayo makakapasok doon sa heaven. Amen. Kaya nga po dito habang tayo buhay pa, nililinis na tayo ng Panginoon through His Word para yung lahat ng mga bagay na yun hindi na umiral sa atin, yung mga galit na yan at sama ng loob, huwag nating pairalin pa. Nililinis na tayo ng Panginoon sa mga lahat ng karumihan natin para tayo po ay madali na makapasok sa heaven. Wala nang karga, wala nang mga sabit-sabit pa.
Ay, nawala ako. Introduction. Lola, habang inaantok pa kayo naman po, pasok po kayo. Yun mo ng mga papasok. Nang may trabaho. Sister Jessie. Yung Marisa Floranta Laura. Sister Lynn. Nasaan na ba Sister Lynn? Naganda. May Miss Port Macmurray. Pasok. Pasok na ang papasok. Meron pa po ba kung wala tayo po magpe-pray na? Wala nang hahabol, sasabit, bibitin. Pastora Ani, 1 Thessalonians 4:13-15. Si Ate Melia tayo nagtanong noon. Anong verse? Si Maring Melba. 1 Thessalonians 4:13-15. Sige na, ako na nga ho. Yung application ko yun. Pagka yung believers ay nawala, talagang will be comforted by the knowledge of the resurrection and promise of eternal reunion. Amen. Maghikayat, encourage one another by sharing the hope of resurrection and resurrection. Yung live with different perspective. Live for the future. The promise being with the Lord. Kaya mag-focus on the future with Him. Thank you, Pastora. To God be the glory. Opo, Ma'am Principal, pasok po kayo, Ma'am Principal, Ate Rosie. Okay, good morning, good evening. Ang application ko dito, Pastora, is good reminders. Meron na naman akong napag-aralan na pag ikaw pala'y nagdasal before you go to bed, it's additional practice, no? Kasi pag noong hindi pa ako nagbabasa ng Bible, natutulog ka lang. Walang thank you, walang you don't feel like you're at peace. Minsan, pero ngayon, parang it's a form of practice na when you pray, maganda palang dalahin yung merong kang peace of mind, peace sa iyong heart, na you have forgiven somebody at alisin mo na yung mga gumugulo sa buhay mo, sa isip mo. No, thanking God and seeking peace before you go to bed. Kasi pag hindi ka na nagising, okay na yun. You are spiritually content. So, kasi minsan hindi na may mga, hindi na nagigising. So, magandang practice. So, you pray before going to bed. You find peace and comfort. So, kung yung sinasabi ni Pe, pag ang tao naman tayo na masaya na doon dahil it covers, God protected that person. So, ngayon nakikinig ako na masaya pala sa akin si Pe pag ako'y namatay. Joke lang. But that's a good thing, no? That's a good reminder. So, it's an opportunity to bring gratitude, being thankful and feeling blessed. Amen. Kasi natutulog lang pala tayo. And plus, it's a spiritual connection when we pray before going to bed. Yan, at least natulog ka ng may peace, parang peaceful rest ka na din. And it protects from sa mga nightmares, you will have mga restful awakening. So, kung nagising pa ulit tayo. So, consistent prayers. So, itong na-take away ko, Pastora, na maging routine ang pag-pray. Wala kang dinadala sa loob mo. Forgive mo na lang asawa mo kung it's really hurting you. It can help you, may peace of mind ka na lang. So, it's a spiritual practice na take it or leave it, mamamatay kang at peace.
Hindi ka man magising, di ba, Pastora? So, you're at peace. Kaya lang nung natulog ako, so I will not say anything. So, yun lang po, to God be the glory. So, yun po ang application ko ngayon. Masarap matulog ng at peace. Wala kang dinadala sa puso mo. Forgive those who are you think na yung meron kang masamang dinadala minsan. So, just forgive them. Be thankful for all those because those are trials to you. So, yun lang po. So, to God be the glory. Amen. Opo, Pastora Marcia, isa pang habol na question. Yang advisable po ba sa isang mananampalataya ang nagpapakremate? Halimbawa, dineclare ka ng dead. Magpapakremate agad kung natutulog ka lamang para inirantulad na natutulog ka lang kahit ikaw din yung nagpakremate ka o wala na kasi it doesn't matter na yung body mo nagmamatter na doon ay yung spirit mo, yung soul talaga doon. So wala nang yung kasi di ba sabi nga from dust you came from and you will return to dust. So nagmula tayo sa palabukin tayo babalik. So it doesn't matter na sa Lord kasi ang mahalaga yung spiritual na natin, tayo kumilala sa Panginoon, tinanggap natin si Lord. Once na tayo namatay dito sa lupa, yung spirit natin ay makakapiling na ni Lord. So, amen yung ating soul. Salamat. So, salamat po. Yun ay depende na sa mga mahal niya sa buhay. Kung gusto niya magpa-cremate, it's the choice. Pero yung physical body natin, it doesn't matter na to God because ang mahalaga sa Panginoon yung spirit natin. Yung ating soul. Kasi yun yung spirit natin, yun ang perfect na at yung ating soul naman ay with perfection. Kaya pag tayo namatay na, dun palang mababago physical yung ating physical na glorified body na tayo. Ang ating muse, papasok na Ate Mel. Pasok po kayo. Good morning. Pasok na po. Nalilate ako. Nalalate. Ako napapuyat din. Hallelujah. Good evening. Yung kung palang binabasa kasi ito verse. Praise God. Yun, narinig ko lang kasi yung nag-share yung unang pasok ko, Sister Pe. Yun nga, at nasabi din naman ni Pastora, yung tama nga na para yung may mga, sa mga believers, ay ang nga natin doon, kasi meron tayong hope na talagang nakita natin yung buhay nila sa mga believers na namatay, dapat nga daw kino-congratulate natin yon, hindi condolence, no? Kaya lang baka hindi maunawaan nung sasabihan mo ng congratulations. Maunawaan ng hindi believers. Ng hindi believers, oo. Instead of condolence ay congratulation yung sasabihin natin. At pag nagkaroon tayo ng yung kaya mayroong celebration of life, parang inaano na natin kapag namatay, ang aalalahanin natin yung mga mabubuting na naganap sa buhay niya, yung nasa lupa pa. Parang si Jesus din, di ba? Na ang inaalala natin nung mga nakasama natin siya at hanggang dun sa time na binigay na sa atin yung Holy Spirit. And then, yun nga, kaya paalala sa mga Christian na Christian do not need to grieve the death of believers. At magkaroon tayo ng hindi katulad ng mga walang pag-asa, kasi tayo we have it affirms the Christ Foundation. Meron tayong talagang nandun yung hope natin. At saka Pastora, di ba yung sabi nga ay pag yung second coming ni Lord ay kukunin niya yung mga namatay, una niyang bubuhayin yung mga namatay kasama ng mga natirang buhay, dadalhin niya, di ba sabing ganon, yung parang it promises, God will bring with Him those who sleep in Jesus, yung mga believers na nga, sabing ganon. Kaya hindi ibig sabihin na nauna kang namatay ay yun yung advantage na unang bubuhayin ni Lord kasama
yung namatay na believers, no? Kasama nung mga naiwan. Kaya yun yung mga hindi na magsasuffer ng tribulation sa lupa. Kasi mararanasan nila yung yung rapture, no? And yung kasamang bubuhayan, yun ang magkakaroon ng mga glorified body. Yun yung mga naunang believers na namatay. Yes. So, kaya hindi dapat malungkot kasi yun nga, may mga ganito. Kaya lang tayo yun narinig ko din kay sister, kay Ate JP na pag tinanong sinong gustong mauna, kasi tayo ay may mga alam natin na may mga pinagpipray pa tayo na may purpose pa tayo. Ayaw pa natin dahil naisip natin yung mga hindi pa naboborn again, na tayo ay nagsishare pa. At lalo na yung mga masarap sabi niya sa unbelievers kasi, di ba sa atin sabi ni Ate JP, masarap mabuhay, masarap din mamatay. Kasi alam natin kapag may namatay tayo, yun nga, alam na natin kung saan tayo pupunta. And yung promise ni Lord na tayo bubuhayin, na bibigyan tayo ng glorified body. Sa unbelievers, ang naririnig ko ay mabuhay at mamatay ay magastos. Parang sa kanila wala silang pipil. Minsan pag nasa gitna sila ng mga sufferings, mabuhay at mamatay ay magastos daw. Pero sa atin yon, mabuhay mamatay masarap. Diba? Kaya lang may pakinabang. Yon, may pakinabang. Kaya tayo lang ay humihiling pa ng extension ng buhay para makapiling pa rin natin yung iba natin at may purpose pa. Yun nga, sabi nga, kahit believers ka na wala naman purpose, wala ka nang bang ginagawa, ay di sabi ni Lord, kukunin na kita, baka magkasala ka pa. Kaya patuloy lang po tayong dapat may ginagawa, may productive yung life natin, maging fruitful. So, hindi lang po ating pansarili dahil tayo nga ay ligtas na. So, ang gagawin na lang natin ay para sa iba na hindi pa ligtas. Thank you, Lord. Thank you po, Pastora, kahit na late ay nakahabol. To God be the glory po. Amen. To God be the glory. Next. Po, ang ating Florante at Laura dyan, pasok na po kayo, Brother Sherwin. Pasok po. Hello po, good morning. Nauna pa pala ako sa ating kala ko na may matatapos na. Narinig ko kasi kay Pastora magpe-pray na. Sige po, thank you. Sige po, pasok na. Ayan, good morning and good evening po. So, ang ganda nung sinabi ni Paul na do not grieve like the rest who have no hope. Kasi ito hindi sinabi na wag tayong umiyak o wag tayong malungkot. Parang sinasabi niya okay lang na umiyak tayo, pero wag nating kakalimutan na hindi yun yung ending. Kasi mismo si Jesus Christ, nagdalamhati din naman siya dun sa John 11:35, dun sa libingan ni Lazarus. So natural lang na masakit mawalan ng mahal sa buhay, kaya na-acknowledge yun ng Panginoon, okay lang na malungkot. Pero ang point is, yun nga, gaya sabi ni Pastora Marcia, huwag tayong magluksa na parang wala nang pag-asa, gaya nung the rest of the world na wala na silang pag-asa. So alam natin kasi na ang pagkamatay is not forever goodbye, not goodbye forever. So ang nangyayari, alam natin na see you later. Bilang mga Kristiyano, alam natin na magkikita-kita pa rin tayo. So, till we meet again. Yeah po. So, we grieve, nagdadalamhati tayo kasi mamimiss natin sila. Hindi dahil nawala na sila ng permanente sa buhay natin. And sabi din sa verse 14, nilinaw dun ni Paul na ang foundation ng ating hope ay yung faith natin na namatay at nabuhay muli si Jesus Christ. So, since Jesus conquered death, sigurado tayo na bubuhayin din ng Diyos ang mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. So, yung langit, hindi lang yun parang wishful thinking o pangarap. Naka-anchor yun sa historical fact na
si Jesus Christ na resurrect. Kung binuhay ng God si Jesus, dadalhin din niya pabalik yung mga mahal natin na nasa kay Kristo. Sabi nga sa John 11:25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. So, meron dun assurance. Kaya napakaganda nung binahagi ni Pastora Marcia dahil punong-puno to ng assurance tsaka hope na kahit mamatay tayo, mamatay yung mga mahal natin sa buhay, yung mga naniniwala kay Kristo, mabubuhay muli. The one who believes in me will live, sabi nga niya. Tsaka, nung unang panahon, yung mga taga-Thessalonica, yung mga Thessalonians, mali yung akala nila na baka ma-miss out nung mga namatay, yung mga namatay na believers, baka ma-miss nila yung pagbalik ni Lord. Pero sa verse 15, sinabi ni Paul na hindi mauuna ang mga buhay. So, ibig sabihin, priority ni Lord yung mga namatay na mananampalataya. Sa timeline ni God, pantay-pantay tayo. So, yung mga buhay, pagbalik ni Lord, hindi makakaangat o hindi mauuna sa mga nauna ng pumanaw. So, walang may iwan sa ere. Sabay-sabay tayong haharap sa Kanya. Sabi nga sa ulitin natin yung 1 Thessalonians 4:15, according to the Lord's word, we tell you that we who are still alive, who are left until the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. So hindi tayo mauuna. So walang maiiwan sa kingdom. Ibig sabihin, napakaganda rin nung pwede nating makuha doon. Kasi ibig sabihin sa kingdom ni God, sabay-sabay tayo. Hindi gaya dito sa mundo na merong nakakaangat, merong nauuna, merong mga kawawa. Pero sa kingdom ni God, pantay-pantay, sabay-sabay lahat. Walang nauuna, walang nauhuli. Ayun po, napakaganda po ng message na binagi ni Pastora Marcia. Sa Diyos pong lahat ng papuri, and good morning and good evening po ulit. Okay, thank you, Brother Sherwin. Glory to God. Next po. Ate Lourdes, pasok po kayo. Lola, nandyan po ba si Ate Lourdes? O Pastora Ami, naku po, ang aking kaibigan. Pasok po kayo, pasok. Nandiyan si Ate Lourdes. Si Sister Dory ang wala. Gandang gabi. Opo. Ay, ano po si Ate Dory, hindi makapasok. Nasa Marikina po siya ngayon. Siya makapasok. Go ahead, Ate Lourdes. Akin po natutunan. Sa lahat ng paliwanag ninyo ay amen po sa lahat. Praise the Lord. Kumusta ka, Ate Lourdes? Buti naman po sa awa ng Diyos. Amen. Amen, ate. Tapos ka na, ate. Amen sa lahat. Magdagdag lang ako, Pastora. Yes, Ang sabi pala doon is, sleep is a gift from God. At ang sabi is, na sleep, when you pray and you go to sleep, it is an observation that God really gave us time to sleep. And it says also in the Bible, it's viewed as a gift from God. At sinabi din sa Psalm 127 verse 2, for He gives to His beloved sleep. Ayun. So, tama po pala yung mga workaholic, yung mga nagwo-worry, yung mga mga kung ano-anong ginagawa. Talagang pantay-pantay tayo sa Kanya kasi we have to sleep. Kasi it's God's given to us. Because He gives to His beloved sleep. Yun lang po. Kaya, dapat din naman na i-practice din natin na kung mag-sleep tayo on time. So that hindi tayo na-late. Ayun. So if you lie down, you will not be afraid. When you lie down, your sleep will be sweet. So according to Proverbs 3 verse 24. So kung ina-abuse mo ang time to sleep,
it's not a gift from God, because God gave us the gift, which is sleep. Ayun, dapat we need to utilize that too every day. It's only a reminder. Ayun, yun po ang nakuha ko. Ang ganda po ng message. So, salamat po at maganda rin palang message na we should not be grieved deeply to the people who died. Kasi, kasi po yung, yun nga po, hindi ko lang po alam na nung pong mamatay si Jesus, na anak ng Diyos, ng Amang, talagang inano pala niya yon, parang it's a consolation kasi meron po siyang purpose. Ano po? So, hindi po siya, kasi it's His gift to us. So, it's very life. I mean, I cannot explain properly, but di po ba pag ikaw ay namatayan ng isang anak, napakasakit po nun, di ba? Kahit po anong sama ng anak mo namatayan, napakasakit po nun. Kasi may mga magulang po na nagsasabi na ang akala ko, ang anak ko ang magboborol sa akin, pero ako pala ang magboborol sa anak ko. Parang ganun po ba? Siyempre So, hindi ko po ma-figure out yun na kung paanong naging feeling po ba ng Amang nasa langit nung namatay si Jesus, na kaisa-isa niyang anak na ibinigay niya sa atin. Yun lang po, to God be the glory. At yun lang po ang siguro maging practical application na din po natin, na kahit anong sakit ng isang magulang na mamatayan ng anak, yun ay gift to us. Talaga po, isa lang ang pinupuntahan, it's a gift from God. So, in Jesus' name, amen po. Kaya yung pong physical nating katawan, kapag nakaramdam po kayo ng antok, itulog po ninyo. Huwag nyo i-deprive ang sarili nyo sa tulog. Yeah. Yung tulog, yung po ay ng Lord para makapagpahinga yung ating katawan, yung ating isip. So, huwag nating i-deprive, pinipilit natin gisingin ang ating sarili. Huwag nating i-deprive yung sarili natin sa tulog, physically. Sapagkat kailangan ng katawan natin yung tulog kasi itong katawang ito, may limitation po ito, yung katawan natin ito sa lupa. Amen. So, kailangan ay ibigay natin kung kailangan ng ating physical na katawan dito sa lupa para patuloy pa rin natin magamit ang katawang ito para sa Panginoon. Kasi kung hindi ka nakakatulog, so ikaw din ang magkakasakit. So, hindi ka na magagamit ng Lord pag ikaw may sakit. Hindi ka na makakapaglingkod sa Panginoon ng maayos. So, huwag natin i-deprive yung sarili natin sa tulog, sapagkat ang ating katawang ito nilikha ng Diyos para makapagpahinga. Kung yun nga mga makinang mga machine na di kuryente, pag napagod na, nasisira din Ito pang katawan natin ito na napapagod. So, kailangan ipagpahinga din natin ito, magkaroon din ng rest. Kung inaantok, pag nagdadrive, tumape, tulog muna ng konti, o kaya ay pumunta sa mga gasoline station muna, magpahinga, gano'n. Sa rest area. So, yun. To God be the glory po. Salamat po. Meron pa po ba? Yes po, abuli po natin si Brother Ray. Pasok po, baka makatulog po yan. Tulog na pansamantala, Brother Ray. Pasok po kayo. Brother Ray. Tulog na naman. Pastora Ami, pasok po. Sister Jessie, pasok. May bisita si Pastora Ami. Brother Ray, nag-off na ng mic nawala, nag-mute ulit. Go ahead na, Brother Ray. It's your turn. Na-justify yata yung tulog ko sa pinag-uusapan niyo. kasi talaga pinatulog ako ni Lord. Ay, nahiga lang po ako Kasi mag-devotion na nga. Mag-i-start na. Nagising po ako, 9 o'clock na Sorry po, hindi ko napakinggan. Pero alam ko, babalikan ko yung usap niyo ngayong araw na to. That's a good thing Pwede na natin ma-rewind ba tawag doon? Ma-rewind yung recorded na kasi. Pwede natin pwede natin mapakinggan. Replay.
Kaya, diba? Sino ba dito ang nakatulog din? Wala pa. So, yun, wala po ako masasabi at ako'y makikinig mamaya dun sa replay. Thank you po, Pastora. Ikaw pa lang umamin na nakatulog, pero... Ako pa lang ba? Meron pa bang iba? No, minsan. Oo, ang lakas-lakas talaga ng hilik mo eh. Sino? Hindi, naka-off. Sandali lang, mayroon lang po akong lilinawin. Ito pong recording natin ay para doon sa iba na na hindi rason yung tulog kasi baka naman pag minsan palagi na natin gawing yan ha. Hindi po. Sure kayo. Parang baka maging practice na natin na hindi na kayo. Oo nga, baka maging practice na, no? Kasi may at mag-rely na lang sa recording. Nako. Nangyayari dyan. Matitira na lang na ulit tayo. Miss Lynn, Sister Cora. Apat na naman tayo. Wala, tulog na tayo nung isa. Yan ay reminders lang po. Maagang reminder yan, ha? Yan ay maagang reminder. Yan, Pastora Marcia, mabuti po't diniscuss mo yung sleep. Sabi ko na sa akin yung na yan eh. Proverbs 3:20, Proverbs 3:24. Hindi masamang matulog pero mag-attend din ng morning devotion. Maging reason yan. Huwag gawing excuse yung na meron tayo. Yes, tama po, Pastora. Correct. Yeah. At hindi ako'y maka-upset at pwede ko naman i-play ulit. Pero pag si Sister Clara nag-excuse dahil siya'y matutulog, sige, matulog ka na. Mahirap na walang tulog Declare. Delikado ba, Lola Peggy? Delikado to pala, no? Mukhang, balik na lang natin kaya. Sister JP, sorry. Hindi, wag lang natin gawing excuse, no? Parang, wag lang gawing this is not a license to sin. Maagang paalala po yan, ha? Kasi ang natin dito, our goal is the sharing. Amen. Yeah, put into life, put into practice the word of God into practice into our daily lives. Kasi doon tayo nabubuhay at yon ang ating evidence na the word of God is speaking the truth for us. Amen. At kung tayo po'y a-absent at sasabihin doon na lang ako makikinig sa ay wag po natin gawin. Please lang po, ito po principal, ito ba'y acceptable excuse? No, it's not an acceptable. No, this is not an excuse na kasi ang ating goal dito is to record and prove as evidence that the word of God is speaking for us. Kaya tayo nag-share, di ba? Yung sharing ang importante, that we know, we understand the word of God and we applied it in our daily lives. Kaya po tayo nagre-record kasi minsan hindi natin ma-take note lahat. Yes, yun po. Babalikan natin yung video, yung ni Ate JP, makakapag-take note na po tayo through that. Yeah. Kasi may mga time hindi natin may take note lahat yung mga sinabi na nag-share. So yun po ang purpose ng ating ginawang Amen. si JP. Hindi para maging excuse na pwede na akong hindi umattend kasi may video naman pala, doon lang ako sa video makikinig. So hindi po gawing excuse yung ating ginawang yan para tayo hindi umattend. Sa halip ay lalo po tayong umattend para mas marami pa tayong ma-refresh tayo. Kung tayo magre-replay ng ating video, ma-refresh pa tayo sa mga napakinggan. Kung hindi agad magising, alarm. Itodo yung volume. Ano yung proposal mo, Ate Jeff? Ano proposal mo? Go ahead.
At JP, tayo tapos. Pagka-closing. hindi pa tayo tapos. Opo. Ate JP, itong picture mo, baliktad ang talagang ganun ang style niyan. Alin po? Yung devotion. Kasi morning devotion. Baliktad pala. Wait lang. Opo. Yung mga letters ay yung sa ibaba hindi namin mabasa. Parang hindi siya naka-mirror at JP. Yan po. Ayun, okay na. Ayun. Okay na. Grabe talaga ang computer sabi. Bilis. Bilis. Wag kang parang magic. Ate JP, wag kang a-absent talaga. Basta Ate JP, gusto ko yung no worries. Yan ang gusto kong front page ng calendar ko, ha? Yan. Opo. Morning devotion. Pastora Marcia, di ba ang ganda meron tayong nakikita din, di ba? Di po ba? Charito, meron po Charito. We are blessed and highly favored. Salamat. Ang ganda. We inspired with this. Okay. Parang ang ganda po ng background natin ngayon. Wag mo pong aalisin muna si Ate JP. Parang, hindi naman kailangan palit-palitan. Yan yata yung background niya pagka nag dun sa recording. Pwede po ba yan? Yeah, maybe. Yeah, pwede. Pwede po. Galing. May Charito. We are blessed and highly favored. Yay! Ang ganda. Thank you po. Thank you po, Ate Sige, JP. pakinggan muna natin si Ate Ax. Pastora Ami, go ahead. Pastora Ami. May May Saan niya ba si Pastora Ami? Sabi niya may bisita daw siya. May May bisita po. bisita lang po. Opo. So, yung iba na lang, kung meron pa. Yes, Sister Jessie, pasok po kayo. Ate Jessie. Ayun, hello, good morning po. Copy paste laminated period. It's a good reminder po talaga. Yun nga lang po, maswerte tayo mga believer na kasi yun na nga, we have na-mention na ni Brother Sherwin na hindi na tayo takot mamatay kasi we have this kind of blessed assurance na alam po natin na kung saan tayo patutungo after ng buhay natin dito sa mundo. Yun, the mere fact na alam mo kung saan ka pupunta or patutungo is a good, very, very satisfying revelations po na talagang assured tayo na makakapiling natin ang Panginoon pagdating ng panahon, di po ba? Kaya yung takot na dati nating nararamdaman is unti-unti na pong nawawala kasi nga, di ba, ang sarap sa pakiramdam na may assurance ka na sa langit ang punta mo. Para sa yung mga panahon na hindi mo pa kilala si Christ sa buhay mo, wala ka pang direksyon. Nakakatakot kaya, di ba, kung napapansin nyo noon, yung mga taong nag-undergo ng comatose at to the point na shinare nila na habang naka-coma sila, nasa state of coma sila, is naranasan nilang pumunta sa impyerno. Yung description, the mere description of hell pa lang is talagang nakakapanghilakbot, di po ba? So, yung na yun, kaya sila binigyan ng pagkakataon na mabuhay ulit para ipakita or ipaalam sa mundo na talagang there is hell. Yung walang hanggang talaga na suffering na matatawag mo, as in talagang eternal damnation nga ang tawag, di ba? Kasi nga talagang nandun ka lang sa apoy forever. Gugustuhin ba nating mapunta tayo doon? Syempre hindi, di po ba? Kaya nga po, we choose to follow Christ and we choose to live Christ-like life kasi salamat sa mga taong naka-experience ng ganun para makaramdam ka rin ng panghilakbot para sa sarili mo, di po ba? Kaya lang na talagang to live is for Christ and to die is gain. Kaya to die is gain is kasi alam natin na pagdating ng panahon sa pagpapatuloy natin sa pag-follow kay Christ habang tayo nabubuhay is may magandang greater reward na nag-aantay sa atin. So maraming salamat sa reminder today na
we intentionally choose to follow Christ. Kaya no turning back na po. Para pagdating ng panahon is wala tayong pagsisisihan. Kasi nga, 'di ba? Ang totoong buhay na walang hanggan is yung afterlife natin dito sa mundo. Ito yung buhay natin. Alam natin na ang buhay natin sa mundo ay pansamantala lang. May buhay na walang hanggan na nag-aantay sa atin pagdating ng panahon. Kaya ayun, yun lang po. God bless po sa lahat. To God be the glory po. Amen. Thank you, Sister Jessie. Meron pa po ba? Share na ba na? Parang wala na yata. Ano po? Okay, sige po. Tayo po ay dumako na sa panghuling bahagi ng umaga. Tayo po ay dumako na sa ating pananalangin. Kung wala na pong susunod pa na magpapahayag, mag-share. Hallelujah. Ako lang po ay hihinga ng kaunti at ako ay makayat ng hagdan. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit, for reminding us today that we Christians, when time has come na kami nga po ay nililisan na sa mundong ito, meron po kaming pag-asa na pagdating ng panahon yun, kami po ay mapapasayo. Kaya kami po ay hindi malulungkot kung meron mang dumating man yung pagkakataon na kami po ay mabawian na ng buhay dito sa lupa. Dahil alam namin, Panginoon, ito po ay pansamantalang pamamahinga na o pagtulog, at kami nagagalak, Panginoon, na yung homecoming ay parating na, Panginoon, kung sakali man po na kami ay bawian na ng buhay dito sa lupa. Kaya Lord, marami pong salamat na minsan pa pinalalahan mo kami. Hindi kami dapat matakot kung dumating man yung takdang panahon na yun, sapagkat meron kaming pag-asa na muli ka namin makakapiling at pakinabang para sa amin. Kung kami po wala sa mundong ito, pakinabang pa rin para sa amin. Kung kami ba ay mabuhay ng mahaba, pakinabang pa rin para sa amin, sapagkat kami po ay makapaglilingkod pa sa iyo, makakapiling ka pa namin, Panginoon, dito sa lupa. Kaya salamat po, Ama, salamat Holy Spirit sa pagpapahayag mo sa bawat isa sa amin ngayong umaga. Tunay nga, Panginoon, kami po may kapayapaan. Kung kami man ay matutulog, payapa kami matutulog dahil alam namin, Panginoon, meron kaming pakinabang sa lahat ng bagay na nangyayari sa amin. Kaya salamat po sa pagsama mo sa amin sa araw-araw at sa umaga pong ito. Akin pong tinataas sa iyo sa bawat isang kapatid namin na hindi pa po mga mahal namin sa buhay na hindi pa po naligtas, Panginoon. Tulungan mo kami, bigyan mo kami ng boldness, ng katapangan na mag-share sa kanila kung ano ang pakinabang na kanilang makukuha, kung sila po yung maglilingkod at mananampalataya sa iyo na kung dumating man yung time na sila po bawian din ng buhay, wala po kaming dapat ipag-alala, wala kaming dapat ikalungkot o ipagpamighati, sapagkat alam namin, Panginoon, mayroong magandang kinabukasan naghihintay para sa amin, O God. Kaya Lord, marami pong salamat sa promises mo na siya nga pong aming pinanghahawakan. Yun ang aming dakilang pag-asa na darating yung time kami po ay makakasama mo, na meron nang niluwalhating katawan, O God. Kaya salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Pinagpapasalamat ko po, Panginoon, ang salita mo namin na pagsalusaluhan. Ito po ay salita mo at alam namin ito yung magiging kapakinabangan, benefits para sa amin, O God. Inataas ko po sa iyo, Panginoon, ang kahilingan ng aking kapatid na kagalingan para kay Sister May, kay Brother Chris, kay Selena at kay Max, Panginoon. Lord, alam ko po, Panginoon, na mga batang ito ay sumusunod sa kalooban mo sapagkat sila merong magulang at lola, Panginoon, na naglilingkod sa iyo at covered ng iyong mighty blood ang mga pamilyang ito ni Sister May, covered ng iyong mighty blood, at kami naniniwala, Panginoon, na ano man yung sakit at karamdaman na kanilang naranasan ngayon, fever man, Lord, in Jesus' name, ito po yung dala lamang ng change of weather, kaya po kami nagtitiwala sa iyo, Panginoon, dahil sinabi mo nga rin po sa iyong salita na sa iyong mga latay kami po pinagaling mo na, and we claim right now ang kagalingan para sa pamilyang ito, kung ano man po yung mga viruses na pinagmumula ng kanilang mga lagnat, in Jesus' name. Ito po aming winawala ng kapangyarihan at aming po tinatalian ng kaaway upang hindi na po siya makagawa sa pamilyang ito, sa buong pamilya ni Sister Mel, O God. In Jesus' name, the devil is loser, Panginoon. Kaya kami po naniniwala, Panginoon, na ang victory ay taglay-taglay na iyong mga anak na ito hanggang sa kapataling lahi ni Sister Mel, O God. Dahil ang pagpapala mo, O God, nakagaling at ang pagayang, Panginoon. Favor upon favor and blessing upon blessings, O God, dadaloy sa pamilya ng kanyang mga anak at ng kanyang mga apo, O God. Kaya salamat po, Panginoon, sa pagalingan na ibinigay mo ng
nakita ng katawan mo na nabugbog na sugatan. Panginoon, salamat po, O God, dinanas mo, tinanggap mo lahat ng ito para kami ay magkaroon ng kagalingan. Kaya salamat po at dalangin ko din, O Diyos, ang salvation para po sa family, sa part ni Sister Fe, Panginoon, yung kanyang pamilya, na mga hindi pa po kumilala sa iyo. We pray, Father God, na patuloy na yung pong kanyang agenda na gusto niya na magawa sa pagsa-reunion nila, Panginoon, ng pagsasama-sama nila ngayong Pasko. Lord, mangyari ang kalooban mo na sila maligtas. Kaya Lord, sasamahan mo, Holy Spirit, si Sister Fe upang ma-share niya ang iyong biyaya, Panginoon, sa mga mahal niya sa buhay, upang sila ay makakilala sa iyo at manampalataya sa iyo, O God. Lord, bigyan mo ng boldness, ang katapangan, Sister Fe, na ma-share ang iyong salita, at ikaw po, Holy Spirit, na siya mangunguna sa kanya upang ikaw po yung mataas, maparangal at maluwalhati, hindi po Sister Fe, kundi ikaw, sapagkat ikaw yun, O Diyos, nakikilos sa kanyang buhay habang siya magsasalita. Ikaw po siya mangunguna, Holy Spirit, ikaw magpapahayag sa puso't isipan ni Sister Fe para yung salita mo siyang mahayag at ikaw ang siyang makita, hindi po yung kanyang sarili. Kaya Lord, marami pong salamat sa buhay naming kapatid na to, na patuloy mo siyang ginagamit, patuloy mo siyang i-anoint with double portion of your anointing, upang sa ganun nga po, Diyos, ikaw po yung maparangalan at mataas sa kanyang buhay. Ikaw ang maluluwalhati, Panginoon, sa time na yon na sila magsasama-sama para i-celebrate, Panginoon, ang Kapaskuhan, O God. Salamat po, O Diyos, sa buhay ni Sister Fe. Continue to bless her mightily, O God, for your kingdom. Tunay nga, Panginoon, maranasan niya pang ibayo pang biyaya at pagpapala at pabor, Panginoon, na nihanda mo na at ibinigay mo na nga po sa kanya, O God. Salamat po, O Diyos, sa buhay niya at sa kanyang pamilya at sa kaligtasan ng kanyang pamilya, O God. Salamat po at sa mga kapatid namin na mga narito ng lahat ngayong umaga. Hindi ko man po sila maisa-isa lahat, Panginoon. Naniniwala ako, God, na nakikita mo laman ang kanilang puso at kung naman ang kanilang mga secret petitions, ito'y nalalaman mo. Ito po yung tinataas namin sa iyo, Panginoon. Even po yung mga nangyayari sa aming mga bansa, Panginoon, Lord. Ito po yung naitaas na namin sa iyo. At ngayon po ay declaration na lang po ng pasasalamat ang aming dinideklara. Thanksgiving, Panginoon. Thanksgiving sa kagalingan. Thanksgiving sa kaayusan sa aming bansa, Panginoon. Thanksgiving sa pagkilos mo sa buhay ng aming Pangulo at na mga sumusunod pa kanyang mga politiko, O God, in Jesus' name, Salamat po, Panginoon, sa buhay ng mga lingkod mo na ginagamit mo upang ang mga politikong ito sa aming bansa, Panginoon, makarinig na yung salita at mabuksan ang kanilang isipan sa mga mali nilang ginagawa at sila po ituwid mo, O Diyos, itutuwid mo, Panginoon, yung kanilang mga buhay. Ito'y gagawin mo sapagkat ito'y kahilingan ng mga anak mo at kami naniniwala, O Diyos, na ito nga po'y kumikilos ka na, ito po'y tinugon mo na, kaya nagpapasalamat kami, O Diyos, ito po'y ginagawa mo na sa ngayon, Panginoon. Ikaw ang siya nag-o-open, Panginoon, ng mga mata ng mga tao sa Pilipinas para makita ang mga bagay nito para maipanalangin namin sa iyo, O God. Kaya salamat po, O Diyos, sa pagkilos mo sa buhay ng bawat isa sa amin, sa mga pamilya namin, anak, sa mga apo, at sa lahat ng mga kamag-anak namin, O God. Patuloy ka pong kikilos, patuloy kang mangunguna upang sa ganun, God, O God, nga po ang kalooban mo, O God. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito, sa mga salita mo namin na pag-aralan sa buhay ng bawat isa. Salamat sa buhay na Ate JB, Panginoon, sa matyaga niyang paggagawa ng mga bagay na ginagawa niya. Salamat po sa buhay niya, patuloy mo siyang ipagpalain at ang bawat isa narito, Panginoon. Lord, continue to bless us, blessing upon blessings, favor upon favor, niya maranasan ng bawat isa. Sapagkat yun naman po pangako mo sa amin, kami pinagpala mo at pinagpala, Panginoon. Kami ay dito, Maraming pong salamat, O God, sa lahat ng mga magagandang pangako mo at plano mo para sa aming buhay. Ito po yung pinagpapasalamat namin, O Diyos, alam namin tapat ka sa iyong mga pangako, O God. Hindi mo pinabalik ang pangako sapagkat ikaw ay Diyos na nangako sa amin. Kaya salamat po, Amang Diyos, sa iyong pangako. Salamat sa covenant mo between you and Jesus Christ our Lord, sapagkat yung covenant na yun ay ginawa na ng Panginoong Jesus para sa amin, natupad niya na yun. Kaya nga po ngayon ay wala kami ibang gagawin kundi ang manampalataya at sumunod sa aming Panginoong Jesus, sapagkat yun po ay ginawa niya ang lahat ng yun para sa amin, O God. Kaya Lord, maraming pong salamat sa buhay na yung bugtong anak na si Jesus, na siyang nagbayad ng lahat ng aming mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Siya nagbayad ng lahat ng aming mga pangangailangan doon din sa krus ng Kalbaryo.
Lahat po ng kailangan namin inaibigay niya na sa pamagitan ni Kristo, Panginoon. Salamat po, O God. Purihin ka, aming Amang Banal. Salamat sa mga pangako mo. Salamat sa katugunan ng aming mga panalangin. Salamat po sa pag-iingat, sa araw-araw na pagbibiyahe, pagpasok sa trabaho, pagpasok sa eskwelahan. Salamat po, Panginoon, sa mga bagay na ginagawa mo. Salamat sa proteksyon ng iyong banal na dugo, Panginoon, sa pagtulog, sa pagising, at sa paghayo, Panginoon, sa araw-araw. Ang iyong banal na dugo at siya nagko-cover sa amin upang ang anumang banta ng kaaway hindi po magtagumpay, sapagkat, Panginoon, napakahalaga po ng iyong dugo. At sa pangalan mo pa lamang, Panginoon, ay sumusuko na ang kaaway, tumatakbo na siyang papalayo. Kaya salamat po, Panginoong Jesus. Tunay nga walang pangalan na binigay sa sino ng langit na sukat kaligtas ng tao, kundi ang pangalan mo lamang, O Panginoong Jesus. Kaya amin pong binabanggit ito lagi-lagi, sapagkat alam namin powerful ang salitang pangalan mong ito, O God. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Salamat sa pagsama sa amin, O Banal Espiritu. Salamat sa katagumpayan. Salamat sa promotion. Salamat po sa protection. Salamat po sa salvation na aming mga mahal sa buhay. Salamat sa mga answered prayers namin, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon. Kulang po ang aming pasasalamat para paggitin, para ilahad sa iyo kung gaano kami nagagalak sa mga bagay na ginagawa mo sa amin, Panginoon. Salamat po sa pagkilos mo sa buhay ng bawat sa amin, sa bawat lingkod mo na ginagamit mo para maghayag na yung salita. Ngayon din, salamat din po sa tagumpay ng mission nila Ate Doris sa Pilipinas, O God. Alam namin, Panginoon, na sila tatagumpay at this is time of harvest ng soul, more souls, Panginoon, ang madagdag sa iyong kingdom, Panginoon, sa pagitan ng mission na ito. Ganon din yung darating na mission ni Lola Sexy, Panginoon. May pinaniniwala, Panginoon, ito po yung pinagpala mo na, sinamahan mo na, sapagkat when there's a mission, there's provision, O God. Ikaw naglagay ng mission ito sa kanilang puso, at ikaw din na magpo-provide para po matupad ang mga mission na ito, Panginoon, pagtagumpay, O Lord. Kaya salamat po, Panginoon, for the provisions at ng mga tao na gagamitin mo sa mga mission na ito na inihanda nila, Panginoon. Kami po yung naniniwala, Panginoon, hindi mo sila pagkukulangin. Ikaw ay sapat, tagumpay, sapagkat ito para sa iyo, at lahat ng gawain para sa iyo matagumpay, O God, sapagkat ikaw ay makapangyarihan. Ikaw ang siyang aming pinaglilingkuran, kaya kami naniniwala. Ang tagumpay ng Panginoong Jesus ay tagumpay na rin namin, O God. Kaya salamat po, Panginoon, for the success and victory, Panginoon, ng mga mission na to na pinaplano ng aming mga kapatid, sapagkat yung desire ng kanilang puso, ikaw din po ang naglagay sa kanila, Panginoon. Kaya Lord, dahil ikaw ang naglagay, ikaw ang pinagmulan, ikaw din po magpo-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan. Salamat po sa mga buhay ng mga kapatid namin na patuloy mo rin ginagamit sa paghahayag na yung salita. Si Sister Mel, Sister Rosalie, si Brother Ray, lahat po sila, si Brother Cesar, lahat po ng mga narito sa GC na ito, Panginoon, sa Zoom na ito, Panginoon. I believe and we declare, Father God, that each and every one of us has been blessed to be a blessing to others, O God. Amen. Thank you so much, Father. All the mighty praises, glory and honor, together with the power of the Holy Spirit, we pray in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Pastora. Thank you. Thank you. Good morning.